And ngayon po, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga dito po sa Pilipinas ay ating pong sineselebrate ang National Bible Month. At ang tema po ng na nabuo ng ating Philippine Bible Society kasama ng sangkakristyanuhan dito sa Pilipinas, God's Word brings life to our hearts and to our homes. So ang life po meron siyang ibig sabihin, L-I-F-E. Kung makikita natin, yan po yung love, integrity, faith, and engagement. So pero sa ngayon po, ang ating pong pag-aaralan lang, mag-focus tayo sa love. So God's Word brings love. So yun po yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Imbitahan ko ang lahat na tumayo, so bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. At ang ating title po na ngayon, patungkol po ito sa, basahin po natin, 1, 2, 3, go! Isang bagong utos ni Kristo. Ano kaya itong bagong utos na ito na aalamin natin? Kung titignan natin kung talagang bago ba ito nung panahon na ito o luma na. So, ito po yan. Basahin po natin, John 13, verse 34. 1, 2, 3, go! Bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So ano kaya ito? Isang bagong utos kaya ito? Or paano nasabi ng ating Panginoong Hesus na ito ay bagong utos? Pero kung titignan kasi natin, sa unang tingin mukhang luma na ito. Paano ito naging luma and later on, yan po ang ating aalamin. At paano naman ito na bago ay naging bagong utos, ito naman po yung ating pag-aaralan. At sisikapin natin na maisabuhay bilang mga tagasunod po ni Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli kami, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong salita. Patungkol ito muli sa pag-ibig, biblical love, Father God, na kailangan po ay makita sa aming buhay. Maraming salamat po sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay punong-puno ng mensahe ng pag-ibig. Pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa kapwa, Panginoong Diyos. At naway manariwa ito sa aming puso at higit sa lahat, Panginoon, makita sa aming buhay, maramdaman sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nag-uumapaw sa pag-ibig, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name we pray, Amen. Maaari na pong umupo ang lahat. Kagaya ng sinabi natin kanina, kung titignan muna natin, ano ba yung utos na tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? Kitang-kita naman natin, meron siyang kulay, naka-highlight siya. Sabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. At ang utos na iyon, ano yung pangalawang nakakulay? Magmahalan kayo. Kung titignan natin, bagong utos ba itong magmahalan o luma na? Kung titignan natin, luma na eh. Tama, sino yung sabi nun? Tama, very good. Luma na siya. So babalikan natin yung Deuteronomy chapter 6. Panahon pa ito nila Joshua. Sabi, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22 verse 37. So ang magmahalan na utos ng Panginoong Hesus, kung titignan natin, luma ng utos yun eh. Paano nasabi ni Lord Jesus na ito ay bagong utos? Kung gayong panahon pa ni Joshua ito, panahon pa nila Moses ito. Tapos, isa pang utos na patungkol sa pagmamahalan o pag-ibig, binanggit din ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22, yung the greatest commandment ito, di ba? Ito yung number 1. Ito yung number 2. Sabi dito, huwag kang maghihiganti magtanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Again, binanggit ito ni Lord Jesus Christ. Pero panahon pa ito nila Moses ibinigay itong utos na ito. Kung titignan natin yung, again, i-analyze natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, paano niya nasabi na isang bagong utos ang magmahalan, kung gayon, hindi pa nga pinapanganak ang mga apostol, panahon pa nila Moses, ibinigay na ng Diyos ang utos na ito. Bakit siya bagong utos? Unang-una, syempre, nung panahon na ito, kung titignan natin nung konteksto, yung nangyayari sa cultural nila, nangyayari nung panahon na ito, normal na lang yung unang panahon na yung maghihiganti ka,
iibigin mo yung sarili mo. Actually, no, buti nga ngayon may human rights. Noong unang panahon, walang human rights. Talaga napaka-brutal. Kaya kung titignan natin ang ating Panginoong Yesus, yung sa Passion of the Christ, maraming mga eksperto na nagsasabi, yun yung pinakamalapit. Kasi yung napapanood natin mga lumang, di ba, pinapako sa Jesus, yung mga dugo-dugo lang. Pero sa The Passion of the Christ, napaka-brutal. Sino man nakapanood nun? Kami pa lang. Ayan, nakapanood sila. Di ba yung sumasama yung balat? Grabe, napakahirap nun. Brutal po yung unang panahon. Ngayon, di ba, pag bibitayin ka, mahihiga ka lang, i-injectionan ka na. At bago ka bitayin, lahat ng pagkain, umorder ka ng KFC, Jollibee, lahat ng gusto mong pagkain, pwede. So yung love is not a common word. It's not a common thing nung panahon na ito. Kaya nung si Lord Jesus, nung dumating siya, kakaiba yung tinuturo nito love. Kaya nga, di ba, meron minsan may sinabi si Lord Jesus Christ, kung nung una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero sabi ni Jesus Christ, ibigin mo ang iyong kaaway. Mamaya mapapakinggan natin yon. So, kakaiba ito. So, nung panahon na ito, para sa kanila, nung nakarinig, bagong utos ito. Pero higit sa lahat, ito ay bagong utos at ito ay applicable sa atin. Dahil ang bagong pamantayan ng pagmamahal po ang ibinibigay, ang inuutos ng ating Panginoong Hesus. Anong pamantayang ito ay basahin po natin. 1, 2, 3, go! Yun. Ang pamantayan ng pag-ibig ay si Kristo. Kaya tatanungin natin yung sarili natin. Lahat tayo nagmamahal. Tama? I'm not talking about crush. I'm not talking about crush here. I'm talking about love. Paano mo mapapatunayan ng love? Huwag na natin pag-usapan. Meron naman kayong February Fellowship. Pag-usapan nyo na doon. So, ang crush, nawawala yan. Makakita ka ng mas maganda, mas mabait, baka palitan mo yan. Pero yung love, higit pa ito sa kagandahan. Minsan, ang kagandahan nawawala . Ang kapugian nawawala. Pero pag love mo yung isang tao, hindi magbabago yun. Love ko talaga yan. Kahit ano man yung pagsubok na pinagdaanan. So, ang pamantayan ng pag-ibig ay si Kristo. Again, tanungin natin sarili natin, masasabi mo ba, kung ikaw ay nagmamahal ngayon, masasabi mo ba katulad ng pagmamahal ni Kristo? Paano natin masasabi na ang pag-ibig natin ay pamantayan ay si Kristo? Ito po yung aalamin natin. Again, babasahin natin paano siya naging bagong sabi dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Ito yung pamantayan. Kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Napakatinding utos nito. Kung ikaw kung ikaw yung ordinaryong tao, mahalin mo sila tulad ng pagmamahal ko. Parang ang hirap sabihin. Kagaya ng sinabi natin sa worship night, di ba, na sinabi ni Pablo, gayahin nyo ako, gaya ng paggaya ko kay Kristo. Napakabigat na salita. Pero, hindi natin masasabi na isang pagmamayabang iyon. Kundi, talagang nakita nila sa buhay ni Pablo na siya talaga ay namuhay siya ng katulad ng kay Kristo. Pero dito, sinabi ni Lord Jesus Christ, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kung maaalala natin, nung nakaraang taon, sinabi natin na si Jesus Christ is the exact representation of God. Hebrews chapter 1 verse 3. Si Jesus Christ is the physical manifestation of God. Siya yung God in a physical form. Walang idea ang mga tao kung sino ang Diyos. Paano ba magmahal ang Diyos? Nung nagkatawang tao si Jesus, nagkaroon na sila ng idea, ganito pala magmahal. Magbibigay lang tayo ng 3 bagay. Kasi ito po'y tumutugma po ito sa tema ngayon. Ano yung tema again natin ngayon? God's Word brings life. At inuna natin yung letter L, love. God's Word brings love. At tingnan natin, 3 bagay lang. Paano natin masasabi na according to the Word of God, according to the Bible, at base na rin sa naging buhay ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo, ito yung kanya naging pamantayan or standard of love. Alam mo ba yung standard? Diba? Pag sinabing standard, kailangan maabot mo yun. For example, kahapon may kinain kaming hindi ko nababanggitin ko anong fast food. Parang ang liit ng manok na ito. Parang konti nung puro balat . Alam ko, favorite ko yung balat, kaso kinakain ni Elisha yung yung mga ilaman-laman.
So para sa akin, bagsak sa standard yun. Baka, alam niyo po, nung last year kasi nangyayari yun eh. Nung last year, napanood ko sa balita, pinapalitan yung mga manok. So naaresto yung nakulong yung driver tsaka pahinante. Kasi pinagpapalit yung mga matatabang manok, malalaking manok, pinapalitan ng maliit. Sabi ko, baka naulit na naman ito. So wala sa standard. So may mga pamantayan. Masasabi mo na standard yan kapag pasok siya doon. Titimbangin nila yan. Kapag bibili kayo ng bigas, 5 kilo, tapos binuhat mo, parang wala sa 5 kilo to Hindi wala siya sa standard. Ganun din. Paano natin na ang pamantayan ng pag-ibig natin ay according to God, according to the Bible. Ang pamantayan natin, titignan natin si Jesus Christ. At tignan natin, 3 bagay lang na makikita natin sa buhay niya. Kasi pwede nating damihan ito eh. Pero sa palagay ko yung pinakamahalaga na makita sa atin. Anong klaseng pag-ibig ito na naging standard o na dapat na maging pamantayan natin? Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yan, pag-ibig na kayang magsakripisyo. Sabi po dito sa John chapter 15, ito ang aking utos, sabi ni Lord Jesus Christ, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Nung binabasa ko ito, kung ikaw yung tayo wala tayong idea eh, kasi hindi tayo apostol eh. Hindi natin nakita ng mukhaan si Lord Jesus Christ. Confident si Lord Jesus Christ na sabihin ito, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ibig sabihin, nakita talaga ng mga apostol, ng mga alagad, kung paano magmahal ang ating Panginoong Hesus. Sa palagay mo ba yung katabi mo ngayon, ramdam niya ang pagmamahal mo? O kaya yung mga kasama natin sa bahay, ramdam ba yung pagmamahal mo? Bilang anak, bilang kapatid, at bilang ka-churchmate. Di ba? Pero ano kayo naging, paano nakita, naramdaman ng mga apostol, ng mga alagad ni Jesus, na talagang mahal na mahal sila ng Panginoong Hesus? Tingnan natin yung verse 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kung titingnan natin, paanong ialay? Ito ay literal na sakripisyo ito. Siguro nakakapanood na tayo ng mga pelikula na sumasalo ng bala. 'Di ba? Yung madalas 'yan, sino ba yung si Coco Martin? 'Di ba? Kaso hindi siya namamatay eh. Only life siya. Tapos only bullet din, hindi nauubos yung bala niya eh. 'Di ba yung mga sumasalo dati, yung mga pelikula nila FPJ, nila Rudy Fernandez, mga panahon namin kilala niyo ba 'yon? Sila Max Alvarado yung mga kalaban nun eh. Talagang mga lumang tao tayo ngayon eh. Hindi ko akalain na ganun pala talaga Noong unang panahon, kabataan pa kami, pero ngayon, I consider myself na kabilang na sa Jurassic eh. So ngayon, ito yung sasaluhin mo, yung parusa na para sa kaibigan mo, sasaluhin mo. Bawa, yung teacher mo, 'di ba, nahuling nangongopya yung nahuhuling may kodigo, tapos kinuha mo yung kodigo, tapos ikaw inamin mo yung kasalanan ng kaibigan mo. Kaya mo ba yun? Pero sino bang kaibigan kaya yung tinutukoy dito? Bagamat kung titignan natin, maaring may gumawa ng ganyan. Pero sino bang kaibigan ang tinutukoy dito? So mas magiging malinaw yan sa verse 15. Hindi ko na kayo itinturing ng mga alipin. Ang tawag kasi nila kay Lord Jesus Christ, Rabbi, Master. Pero nilinaw ni Lord Jesus Christ, hindi ko na kayo alipin. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. So kung pagdidikitin natin yung verse 13 and verse 15, idinidikit ni Lord Jesus Christ yung sarili niya. Ako yung inyong kaibigan na willing akong ialay ang buhay para sa inyo. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig sa aking Ama, sabi dito sa karugtong. At wala namang question pa kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoong Hesus. Unang-una pa lang sa kanyang pagtayo, yung bago pa lang magsimula, yung kanyang ministry, anong unang-unang ginawa ni Lord Jesus Christ?
nag-fasting. Oh, yung mga nag-fasting, salamat, Praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat ng mga, nakasama natin nag-fasting. Mahirap po yun, 5-day fasting. But this is, magiging patunay ito ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, kayang magsakripisyo. Kung nahihirapan tayong mag-ayuno, dito kailangan natin hugutin yung pagmamahal natin para kay Kristo. Yun ang unang-unang ginawa, 40 days nag-fasting. Pagkatapos siya mag-fasting, ano na nangyari? Nagsalita na si Lord Jesus Christ, nagturo na siya, kumuha na siya ng mga tao na makakatulong sa kanyang ministry, nagsimula na siyang nag-recruit ng mga apostol at nagkaroon siya ng mga tagasunod. At dahil sa kanyang pagtuturo, nagkaroon siya ng maraming kaaway. 'Di ba? Nagkaroon siya ng kaaway eh. Ang sarap ng buhay eh. Parang parang ngayon, 'di ba? Minsan gusto mong magsalita sa Facebook, gusto mong mag-comment, kaso pag magko-comment ka, naku, maraming sasagot, marami kang makakaaway, nakaka-stress, wag na lang. O kaya minsan kaya iba hindi na nagbubukas ng Messenger, hindi nagbubukas ng Facebook kasi ayaw nila ng stress eh. Pero si Lord Jesus Christ pinili niya yung stress. Bakit? Kasi para sa atin, para ituro ang katotohanan. Pinili niya ma-stress, nakaka-stress talaga 'yon. Dahil nagturo ka lang, ang dami ng kaaway eh. Doon pa lang sacrifice na. Pero yung pinaka-ultimate sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung mismong buhay niya na, ay inalay na para sa atin. Yung mismong kasalanan na wala naman talaga siyang kasalanan, not guilty, beyond reasonable doubt. Not guilty siya. Pero inako niya yun. Sinalo niya yung parusa na para sa atin. Kaya nga po, ang sabi po, kung ang kamatayan niya ay tinatawag na atoning death and substitutionary death. Ibig sabihin pamalit, panghalip. So tayo yung dapat tayo yung mamamatay pero siya yung pinalit. So ganun po yung nangyari dito. Talagang sakripisyo ito. So ngayon, paano natin ito mai-apply sa buhay natin? Hindi ho natin kailangang mamatay. 'Di ba? Hindi natin kailangan mamamatay ako para sa iyo. Kukunin ko ang bituin, sasaluhin ko ang araw. Huwag ka mangako ng hindi makatotohanan. Susungkitin mo yung buwan. 'Di ba kung ano-anong pangako eh. Tapos napapako naman. Pero yun nga, hindi natin kailangan gawin yung ginawa ng Panginoon Hesus. Talagang literal namatay siya. Paano natin maipapakita yung pag-ibig na kayang magsakripisyo? Unang-una po, yung ganitong attitude, you first, me last. For example, mga magulang. Yung mga magulang, isusubo na lang. Ito yung nakaka-relate dito yung mga magulang. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo, di ba? Ako, kabilang na ako dito. Yung mga Sharon Cuneta. Kami po, nagsisharon Cuneta kami, hindi dahil para sa amin, sa mga anak namin eh. Uy, may manok. Sige, syempre Sharon Cuneta tayo para kay Elijah to. Mga ganyan. Tapos minsan, di ba, hindi namin kakainin yun. Marami akong mga nanay, number 1 yan. Iuwi nila yung pagkain, di nila kakainin yan. At ngayon, nakikita ko na rin kasi yun sacrifice. You first, me last. Sa panahon ngayon na lahat, me first, yung tinatawag nilang privilege, na lahat na lang ng karapatan ay dapat nasa iyo. Ganun yung panahon, pero ito po yung sacrificial love. Pag-ibig na kayang magsakripisyo. Sige, una ka na. Huli ako. Yun yung Panginoong Hesus eh. Yun yung pinakita niya. Una na kayo. Huli na ako. Ano pa ba? Yung katapatan. Lalong-lalo na kung long distance relationship, yung katapatan na kahit na wala na yung kaibigan mo, yung hindi mo kasama yung asawa mo, yung ka-churchmate mo, yung hindi mo siya babanatan ng magbabackstab. Lalong na sa mag-asawa, di ba, na ang dami-daming tukso. Pero kahit maraming tukso, tapat ka pa rin sa iyong asawa. Tapat ka pa rin. Ito'y aplikable din po sa ating Panginoong Hesus. Na saan ka mang lugar mapunta, sa trabaho, sa eskwelahan, sa church, ikay tapat sa Panginoon, tapat sa paglilingkod sa Kanya, at tapat din sa ating mga kaibigan. Ito yung loyalty and faithfulness. At ano pa yung sacrificial love? Pag-ibig na kayang magpatawad. Mahirap po magpatawad, Lalong-lalo na, mayroon nag-yes. Sino yun?
Ay, hindi, pero kilala ko na yun, narinig na kilala ko. Mapagpatawad na yun ngayon. Binago na yan ni Lord na yun. Pabanggitin ko yung pangalan. So, mahirap po kasi 'di ba minsan parang ang sakit sa kalooban na ang dami niyang ginawa, ang dami niyang atraso. Ito na nga yung pinautang mo na tapos pagdating sa social media, ikaw pa masama. Ikaw pa yung madamot. Naniningil ka lang naman. Kaya minsan hindi ka na makapalingil kasi pagdating sa social media, ikaw na yung masama. Pera lang 'yan. Mga ganyan-ganyan eh. So, pero ito nga yung yung sacrificial love, kayang magpatawad. Yung you first, me last. Kung maalala natin yung sinabi ni John the Baptist, John chapter 3 verse 30. He must become great. I must become less. Pag-ibig, 'di ba? So, kaya titingnan natin yung buhay natin. At hindi na natin kailangan mangapa kasi si Lord Jesus Christ, He is the perfect example ng pag-ibig na kayang magsakripisyo. For example po, isa pa po, di ba, di ko alam kung uulitin natin sa church, di ba nagkaroon tayo ng tinatawag na sacrificial lunch? Bakit o sacrificial lunch? Kasi lang yun, mga daing-daing, mga ano pa ba yun? Pero masarap po yun, merong kamatis. Pero babayaran natin sila in a certain amount na, kumbaga sa labas, mas mura siya kung tutuusin. Pero that is sacrificial kasi meron tayong goal nung panahon na yun, meron tayong goal. Kaya nga tinawag na sacrificial eh. Kahit hindi man siya ka-level ng Jollibee or KFC o anumang favorite mo, ano ba yung mga sikat ngayon na pagkain. Pero that's sacrificial lunch. And you willingly, binibigay mo yun, masaya ka, hindi ka magrereklamo. Ba naman to, itong maalat, tapos ganito yung presyo. Diba? Kaya nga sacrificial, hindi ka magrereklamo. Ang pag-ibig na kayang magsakripisyo, hindi reklamador. Lagi na lang ako balagong dito, lagi na ako tagahugas sa church. Mga ganyan. Although minsan nakakasama rin naman talaga ng loob yun, sabihin mo na lang sa kasama mo ng personal. Humingi ka ng tulong. Huwag nyo lang ilalabas sa social media. Ngayon kasi panay social media reklamo natin eh. So ito po yung tinuturo ng salita ng Diyos. Pag-ibig na kayang magsakripisyo. At ang Panginoong Hesus po natin is the perfect example. Pangalawa po, na pag-ibig na pamantayan ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. 1, 2, 3, go. Wow, ang bigat nito. May kaaway ba kayo? Taas ang kamay. Pikit kayo muna. Taas ang kamay. Lahat na may kaaway. Wala. Mababait. Parang buwibelo lang. Nag-i-stretch lang. Napakahirap po nito, no? At kung titignan natin po nito, yung konteksto nito, again, babalik tayo sa panahon nila. Pag sinabing kaaway, talagang kaaway. Hindi lang basta tampo. Diba? Minsan kasi yung tampo, yung ganito lang eh. Yung kanina, sa welcome song. Ano ba yung kinanta natin sa welcome song? Salamat ba yun? Salamat. Tapos, tanggapin ng pagbati. Tapos hindi ka nabati, ay, hindi, nilagpasan ako Tapos ngayon magtatampo ka na. Tampo lang yun, hindi yung galit. Pero yung galit talagang iisnabing ka na. Wala pa alam sa'yo. Pero ito po, sabi po ng Panginoong Hesus at ipinakita ng buhay ng ating Panginoong Hesus yung pagmamahal. Napakatinding pamantayan ng pag-ibig ito. Yung kaya mong mahalin ang iyong kaaway. Napakahirap dito, kaya ang daming road rage eh. Sinabi na ng LTO, di ba, Land Transportation Office, pag kayo ay nakasangkot sa road rage, tatanggalan kayo ng lisensya. Pero matapos ng ilang araw, ang dami pa rin nagba-viral na road rage, Wala akong pakialam sa lisensya ko, basta suntukan tayo dito. Nargabyado mo ako. Suntok now, iyak later kasi wala ka ng license. Pero tinuro ng Panginoong Hesus, ito yung pamantayan ng pag-ibig. Kaya mong magmahal kahit pa sa kaaway. Madali lang mahalin yung kaibigan mo, kapamilya mo. Sabi po dito, sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. That's love. Hindi hinintay ng ating Diyos, hindi hinintay ng Panginoong Hesus. Sige, bago ako mamatay, kailangan magpakabait muna kayong mga tao. Hindi. Namatay na siya noong tayo'y makasalanan pa. At ganun din until now, hindi po iniintay ng Panginoong Hesus na ikaw ay maging perpekto. Sa lahat po ito, applicable sa ating mga tao.
Mas maganda nga, 'di ba, yung yung pusong basag, 'di ba, yung kanta? Maaring siguro devastated yung nag-compose nun, maaring nasaktan siya, maaring nabigo siya, or maaring bagsak siya dahil sa kasalanan. Hindi natin aantayin, sasabihin natin, Panginoong Hesus, lalapit ako sa iyo pagka nawala ko na tong bisyo na ito. Pag na-surrender ko na tong mga kasalanan na to. Hindi, lumapit ka ngayon. Kasi mahal ka ng Panginoong Hesus. Ito yung pag-ibig na kayang magmahal sa kaaway. Paano natin? Wala namang salitang kaaway dyan. So again, context, verse 10. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos. Kasama ho tayo doon. Kaaway tayo. Pero dati yon. Ngunit tinanggap pa niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya nung unang beses ko pong nabasa yung Bible, kasi excited, parang pagka baguhan ka pa lang, di ba, bagong Kristiyano, excited ka magbasa ng Bible eh. Tapos inis ako, na bad trip ako sa mga pumako kay Lord Jesus Christ, yung mga kaaway niya. Sabi ko, nung nabasa ko na sinabi ni Jesus Christ, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Una ko pong nabasa yon, to be honest, nainis ako eh. Kasi 'di ba sanay tayo sa mga telenovela na pahalikin ka sa inodoro, sa putik, tapos yayaman ka bigla, tapos maghihiganti ka. Alam mo na eh. Huwag ka na manood ng telenovela kasi ganyan naman yan eh. O kaya aagawin yung girlfriend mo dahil mahirap ka lang, tapos yayaman ka na naman, tapos maghihiganti ka. Diba? Sabi mo, ganun yung common, telenovela. Alam na natin, lalo pelikulang Pilipino, alam na natin ng istorya. Kaya gagawin mo, pag nasa sinihan ka, matutulog ka, gigising ka, mag-alarm ka mga after 30 minutes. Kasi, ganun na yun, mayaman na yung bida eh. Diba? Parang kay FPJ, biruburian namin, kay FPJ, papabugbog ka muna. Tapos pagdating sa dulo, panalo ka. Pero dito, kaya sabi ko, nung nabuhay na si Lord Jesus Christ, payback time na, maghihiganti na to. Pero hindi naghiganti. Pag-ibig na kayang magpatawad, magmahal, kahit sa kaaway. Ito po, isang magandang example dito. Nung nilista na yung mga pangalan ng mga apostol ni Lord Jesus Christ, dalawa sa nabanggit, dun sa 12, sa Luke chapter 6 verse 15, si Mateo, sa ibang verses, merong kompleto yan, na maniningil ng buwis. At si Simon na Makabayan, sa English naman, Simon the Zealot. Iba pa yung Simon Peter, iba pa yon. Kung tayo nagbabasa nito, parang normal lang siya. Pero kung alam natin yung konteksto nito, hindi siya normal. Magkaaway po yung dalawang yan. Pinagsama ni Lord Jesus Christ magkaaway. Para ka maging maniningil ng buwis, kailangan mong talikuran ang yung nationality. For example, ikaw ay Pilipino, di ba? Gusto mong maging US citizen, British citizen. Di ba naging issue to kay Diskaya, di ba? Meron siyang British accent bukod sa payong, meron siyang citizenship na British. Kaya nga kinwestiyon yung kanyang pagtakbo. So ngayon, kailangan mong talikuran yung nationality mo. Hindi na ako Pilipino, British na ako ngayon, British citizen na ako. So dito, siya ay maniningil ng buwis, si Mateo, kailangan niyang talikuran. Yung kanyang pagiging Israelita, yung pagiging Jewish, yung katapatan niya ngayon ay kailangan ay nasa Roman government na. Yung Roman government, galit na galit ang mga zealot dyan. Sila yung kapatumbas ng panahon natin, mga tinatawag na rebelde or revolutionary na mga revolutionaryo, di ba? Parang sila KKK, nung panahon nila Bonifacio. Ayaw nila magpasakop sa mga Espanyol eh. Ngayon, pinagsama ni Lord Jesus Christ, magkaaway yan. Pero dito, napatunayan yung pag-ibig na kayang magmahal ng kaaway. At naging matagumpay. Minsan din ba nakaka-bad trip dito sa kahit sa church natin, 'di ba? Yung 'di ba ngayon, bagong season ng discipleship, care plaque. Ito yung mga magkakasama. Ay, ayoko kasama 'yan. May atraso sa akin 'yan eh. Tapos nalalaman niya. Ayoko rin kasama 'yan, ha? Tapos kami mga leader, anong gagawin natin? So ngayon, pag-ihiwalay na lang, nasaan na yung pag-ibig na kayang magmahal? Di ba? Challenge ito, no? Kaya pag mag-groupings tayo, pag meron nagreklamo, ay, pag-ibig na kayang magpatawad.
Ay, pag-ibig na kayang magmahal sa kaaway. Di ba? Nakakahiya. Discipleship, tapos we are all disciples of Jesus, tapos ayokong kasama sa care plug yan. Nakikita ko, kumukulo na yung dugo ko. Tapos umuusok na yung ilong mo, no? Para ka ng kettle. Ano man Tagalog? Takore. Tapos umumula ka na. Di ba? Nakakahiya tayo sa Panginoong Yesus. Pero ito nga kaya simpleng verse lang yan. Pero very powerful. Yung dalawa dapat na hindi magsama, pinagsama ni Jesus at natutong magmahal, natutong magpatawad. At dapat yan makita sa ating mga anak ng Diyos. Tama. Amen. So, isa pang example dito, no, nung unang panahon, nung World War II, bagamat ito po ay sa Australia, ang hirap maghanap ng picture Pero, nung World War II, nung natapos na yung gera, sa USA po, iba't ibang mga prisoners of war yung dinadala doon. Majority doon, mga German, Italian. Yun kasi yung kasama nung World War II, kung mahilig kayo sa history, ang magkakampi noon, Germany, Italy, sila Mussolini, tapos Germany, di ba si Hitler? Tapos sa Japanese, sila Hirohito. So natalo sila. Nung panahon na yun, merong around 5,000 prisoners of war ang dinala sa lupain ng Amerika. So doon sila sa kampo. So natapos na yung gera. So yung mga alam niyo po yung mga Japanese, 'di ba merong mga kamikaze na tinatawag, yung mga nasa tora-tora, pag wala na silang bala o kaya mamamatay na sila, bago sila mamatay, isasakripisyo nila yung buhay nila, yung eroplano nila, ibubunggo nila yung kailangan meron silang mabunggong eroplano ng Amerika, ng mga kalaban o kaya yung barko. Ang tawag doon kamikaze. So papakamatay sila. So talaga yung katapatan nila ay nasa kanilang bansa. At ang itinuro sa kanila na ang mga Amerikano, yung lahat ng mga kalaban nila, mga masasama. Pero alam niyo po, nung napunta sila sa American soil, nagbago yung isip nila. Bakit? Kasi hindi naman pala totoo. Pinapakain sila, pinagtatrabaho sila, pinagbubungkal sila, pinagtatanim sila, pero siniswelduhan sila. Sabi dito, maayos dito Naranasan nila. Kaya nung natapos na yung gera, marami sa mga Japanese na gusto nang manatili. At natili sila na gusto na nila maging American citizen. Yung iba nakabalik ng Japan, pero bumalik ng Amerika at marami ng generation ng mga Japanese people na until now nabubuhay. Bakit po? Bagamat magkalaban ng Japan at Amerika nung panahon na ito, naranasan ng Japanese yung pagmamalasakit. Yun po yung kayang baguhin ng pag-ibig. Imbis na magreklamo ka dahil hindi mo kasundo yung kasama mo sa care plug, mangibabaw ngayon ang pag-ibig ni Kristo. Imbis na ayoko kasama yan, sabi mo, Lord, kasama ko na to ngayon. Ipaparamdam ko ang pag-ibig ni Kristo. Amen? Yan, amen. Sige, mag-grouping sa kayo mamaya Okay Amen yan mga amen kayo. Nakarinig kayo ni Lord. Pangatlo po, last. Iksi lang ng outline natin. Ano yung pamantayang? 1, 2, 3, go! Yan. So, hindi na natin nilagay yung ibang mga verses. Di ba sinabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 16, mahalaga na ako ay aalis. Kasi pag alis ko, darating yung pangako. Yung banal na Espiritu. So ngayon, ito na yung another level, pamantayan ng pag-ibig kasi meron ka ng katulong. Meron ka ng katuwang or sabi sa Bible, patnubay, helper, comforter, yung Holy Spirit. Totoo na mahirap pong magmahal. Lalong-lalo na kung hindi mo kasundo. Pero meron tayong katuwang, ang banal na Espiritu. Kaya sinabi po dito ni Pablo sa Galatians chapter 5, 22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kung babasahin natin sa English for the fruit of the Spirit is love. Hindi sinabi are. Love. Sinabi is love. At ang bunga ng pag-ibig na iyon na galing sa banal na Espiritu, diba? Joy, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ba yun ay meron ka? Kung meron ka, talagang naipapamalas mo,
ang bunga ng banal na Espiritu. At isa pa na sikat sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Ito po'y tinatawag na love chapter. Pero kung titignan po natin ang konteksto na ito, it's about the Holy Spirit, actually. It's about the gift of the Holy Spirit. Kaya nga sa verse 1, sabi ni Pablo, di ba? Magsalita man ako ng maraming wika kung wala naman akong pag-ibig. Mangaral man ako kung wala rin akong pag-ibig, para lang akong ingay. Tapos babalikan mo yung chapter 12, tapos yung chapter 14, is all about the Holy Spirit and the spiritual gift. Tapos siningit yung chapter 13. Kasi, gustong ipunto rito, yung love, yung sentro pa rin nito, yung pag-ibig ay hindi dapat mawala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. O kung wala kang tiyaga, check mo yung sarili mo, baka kulang ka na ng love. Yung mainipin ka, ang tagal na mag-preach, ang tagal ng service sa JSOS. Tapos late ka na nga, naiinip ka pa. Ang tagal mag-preach ng pastor. Di na nga tayo nag-overtime eh. Di ba? Ngayon lang siguro. Tapos sabi, magandang loob. Hindi mainggitin. Tapos nakita mo yung katabi mo, ang ganda ng cellphone nito Dapat meron din ako nito. Hindi mayabang. Hindi mapagmataas man. Tapos nagkikwentuhan tayo, di ba? Lahat ng ay, wala ka sa akin. Mas maganda yung ko. Lahat puro payabangan. Pero sabi dito sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Di ba? Yung gagawin mo, minsan, yung kakainin mo na lang, didilaan mo muna. Naku, hihingi sila, didilaan ko to. Gusto mo? Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ito, di ba? Again, inuulit natin. Huwag na tayong mamili ng kakerplak. Alisin na yung sama ng loob. Kung meron man. Feeling ko wala naman. Meron ba? Wala. Hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ito po yung pamantayan, isang bagong utos na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Bagong utos sapagkat ang pamantayan ng pag-ibig ay pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Pag-ibig na kayang magsakripisyo, pag-ibig na kayang magmahal, kahit sa kaaway, ibig sabihin kaya rin nating magpatawad, at ang pag-ibig that is inspired by the Holy Spirit. Kaya basahin po natin itong ating conclusion, di ba? 1, 2, 3, go. Ang sentral na mensahe ng salita ng Diyos ay tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin at kung paano dapat tayo umibig. Ang umiibig ay tumutupad sa utos ni Kristo. Yes, the central message of the Bible is the love of God. Mula pa lang dun sa mula pa lang sa creation 'Di ba? Ano yung unang nilikha ng Diyos? Let there be light, may mga tubig, nagkaroon ng mga hayop, lahat. Ano yung pinakahuli? Tao. Just imagine kung first day ka nilikha. 'Di ba? Nilikha ng Diyos ang tao sa unang araw. Ay, walang tubig. Nasaan na yung prime water? Walang tubig, ay walang walang ilaw. Meralco, nasan ka na? Di ba? Walang pagkain. Hinuli ang tao. Lahat ng kailangan nasa iyo bago ka nilikha. That's love. Tapos, ano nangyari? Nagkasala ang tao. Ano ginawa ni God? Pumatay siya ng hayop, pinasuot kila Eva at Adan. Siya yung pinarusahan. Nasa Genesis yun, chapter 3. Mababasa natin doon. Bagamat hindi binanggit yung pinatay na hayop, pero pinagsuot sila, di ba? Imbis na, kasi magsusuot sila Eva at Adan Di ko alam kung ano dahon ba yun. Dahon ng saging, kung ano man dahon, malamang hindi yun hindi yun makahiya. Di ba? So, yung central message of the Bible is the love of God. At ngayon, yung pag-ibig na yun dapat maipamalas din natin. At ang malinaw po doon, ang pag-ibig, gaya na sinasabi ng salita ng Diyos, pag tayo po ay umiibig, tumutupad tayo sa utos ni Kristo. Mabilisan lang, babasahin ko. Huwag kayong, Romans 13,
huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Accountability. Accountable po tayo sa lahat na magmahalan. Kailangan ho natin mahalin ang isa't isa. Maliban sa kayo'y magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Di ba? Ang dami mong nililista 10 commandments, pero kung tutusin, hindi lang 10 commandments. Yun pala, yung lahat na yon, isa-summarize mo, sa lahat ng utos ng Diyos, isa-summarize mo in one word, love. Sabi dito, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaan, maangkin ang pag-aari ng iba at 5 utos na tulad ng mga ito ay nauwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lahat ng utos ng Diyos is love. Minsan bigat na bigat pa tayo. For example, di ba minsan yung mga tamad mag-helmet, ano ba naman itong gobyerno to? Irereklamo pa sa gobyerno eh. Ayaw mo mag-helmet. Tas love din yun eh. Paano pag nadulas ka, nabagok ka? Di ba merong yung driver na nadaganan ng truck, nagulungan yung ulo niya, buti na lang naka-helmet. Isipin mo, miracle yun ano? Ano bang helmet yun? Yung gili yata yun eh, na helmet. Nagulungan siya ng truck eh, nabuhay dahil naka-helmet. Tapos minsan, dami nating yung no jaywalking. Kasi madidisgrasya ka eh. Minsan, ganun din minsan sa utos ng Diyos. Dami namang utos ni Lord. Para naman sa atin yun. Kahit sa bahay natin, ang daming utos, no? Pag-uutusan naman ako ng nanay ko, maghugas ng plato. Para din naman sa inyo yun. Mamaya, dadagain na kayo, marami ng langgam. Minsan, dami natin reklamo sa utos, pero yung utos na yun, ay nanggagaling sa pag-ibig. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig, ang katuparan ng kautusan. And sa pagtatapos po, I want to share si Imam Muhammad Tawhidi, aka sa po yung tinatawag na Imam of Peace. Meron po siyang YouTube. Nag-iisip ako ng sabi ko dapat Lord, Kristiyano yung Kristiyano dapat yung example natin dito. Pero ito po yung napakagandang example. Sabi ko, kasi 'di ba sa Bible, 'di ba minsan si Jesus Christ gumagamit siya ng mga unexpected illustration. Ginagamit niya minsan yung mga Samaritano, yung mga unexpected na illustration ng mga kwento. At dito po gamitin po natin ito. Isa po siyang Muslim na pinanganak po siya sa Iran. And then nag-migrate siya ngayon, na siya po ngayon nasa Australia. At bilang Muslim po, siya po lumaki na galit sa Jewish people sa bansang Israel. Kasi bata pa lang itinuturo na po sa kanila yan. Yan po yung common practice sa Islam. But not all. Hindi po lahat tulad po ng Dubai, kasundo ng kasundo ng Israel yan. Hindi ho lahat ng Muslim. Pero majority ng Muslim is against Israel and the Jewish people. At siya po bilang imam, before siya ay nag-i-spread din. Ang imam, nagtatanong, ang imam po ay katumbas po niyan ay pastor. Okay, so pasensya na po, hindi ko na ipaliwanag. My bad. So yun po yung religious leader nila. Di ba, merong pastor, merong pari. So kanila po ang tawag ay imam. So ngayon po, galit po siya, in short. At bilang imam, po ay nagtuturo siya, ginagamit niya yung kanyang authority to spread the hate against these people, against this country. Pero lahat po yan ay nagbago. Nung minsan po yung nagda-drive sa highway ng Australia. Just imagine yung imagine mo yung NLEX, mga ganyan. O yung anything na highway. And mahaba-haba yung biyahe. Kung makikita nyo po ang Australia, majority po nun, disyerto. Yung gitna nun, disyerto yun eh. Yan, kasi yung mga kasama natin, marami tayong mga kasama, mga amo nila sa Australia. Online. So ngayon, naglalakbay siya ngayon. And then, unexpected, yung kanyang sasakyan ay bumigay. So kailangan niyang tumabi. At ngayon, dahil nakabihis siya ng nakabihis siya ng, alam niyo na just imagine yung kanyang suot ng panahon na yan. Pag ikaw nangangailangan ng tulong, ano yung kailangan mong gawin? Di ba gaganyan ka? Walang bumababa Walang tumitigil. Gaganyan ka, di ba? Nung unang panahon po dito sa mahabang parang uso po yan. Ang makikihitch, yung tawag. Sino yung nakasakay noon? Dati.
Hitch, tama ba ako? Hitch yung tawag? Ay, hindi nyo naranasan ng mga taga-mahabang parang. Noong unang panahon, ganyan po yan. Kasi wala pang tricycle, wala pang service. 'Di ba? Gaganyan ka sa mga truck, tapos titigilan ka ng truck, pasasakayin ka. Siya naman ay parang humihingi lang naman ng tulong. Baka meron kayong marunong magmekaniko. Wala. Tapos pinag-iisipan niya, tumawag sa kanyang mga kaibigan. Pero siguro dahil pride, or, ang malino na sinabi niya, nahihiya siya. Parang mga Pilipino rin pala, no? Hindi ko na lang sasabihin na may sakit ako. Ayoko maistorbo yung aking mga mahal sa buhay. Mga ganyan. So ayaw niya makaistorbo. Hindi siya tumawag. Maggagabi na, yun ang problema. And then suddenly, mayroong isang sasakyan na tumabi. Pagbaba, alam niya na, Jewish. Kasi yung suot, una may balbas, tapos yung merong rito. Sino nakaka-imagine nun? Hindi ko kasi nailagay sa picture, yung mga suot ng mga rabbi. Meron silang parang maliit na sombrero, no? Hindi yung ganun, meron sombrero, tapos yung damit. Hindi lumapit na sa kanya. Siya, galit siya eh. Pinapaalis niya, kaaway niya yun eh. Lumaki siyang galit doon. Umalis ka rito, hindi kita kailangan. Matutulog na lang ako dito. So, nakakatakot yun, ano? Pinagbabantaan siya eh. Pinagbabantaan niya na yung Jewish man na yun. So, ginawa ng Jewish man, sumakay ng kotse niya, umabante ng konti, lumayo-layo. Tapos nag-hazard. Dumidilim na. Natatakot na rin siya. Ewan ko ba ayaw niya tumawag. Ayaw din talaga siya tumawag eh. So, to make the story short, give up niya na yung pride niya. Sumama siya dun sa Jewish man na yun, bagamat hindi sila nag-usap. Huwag mo akong kakausapin ha. Diba? Grabe no? Ikaw pa yung may demand, nililibre ka na nga. Diba? Huwag mo akong pakialaman dito ha, mga ganyan. So ngayon, dinala siya sa motel nung gabing iyon. Doon siya natulog. Tapos, umalis na rin yung Jewish man. Pero yung moment na yon ay napaisip. Kasi ang tingin niya kasi lahat sa kanila masasama, ganyan. Pero kakaiba ito. Kaya nung kinabukasan, nakatulog na siya na mahimbing. Sinundo siya ng mga kasama, tumawag na siya ng mga kasama. To make the story short, ay nakaalis na siya, naayos niya sa sakyan niya. Pero yung encounter na iyon, dun sa roadside encounter, dun sa highway ng Australia, nagsimula yung pagbabago ng kanyang pag-iisip towards those people. And eventually, maraming mga pangyayari, hindi ko na ikikwento, maraming pangyayari na namulat siya sa katotohanan. Hindi naman pala masasama talaga itong mga taong ito. At until now, nung napanood ko yung interview niya, hindi niya kilala kung sino yung lalaking yun kasi wala siyang intensyon na alamin yung pangalan kasi nung panahon na yun, galit na galit pa siya, kumukulo yung kanyang dugo. Pero just imagine that man, that Jewish man, nang ibabaw yung pag-ibig. Hindi ba dapat sa atin unang-unang makita yon? Kaya mamaya, kung mag-groupings tayo, sa kakarplak mo, samahan mo na. Alisin mo na yung sama ng loob. Or hindi man natin kakarplak, basta magkakasama tayo sa church. Yung pag-ibig na pamantayan ay si Kristo. Isabuhay po natin. Sapagkat yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. And later on po, muli aalalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng komunyon. Kaya nga po, bago natin tayo makiisa sa komunyon, sa simbolo ng katawan at dugo ni Jesus, suriin natin yung sarili natin. Maging dalangin din natin yung nais ng salita ng Diyos sa buhay natin, na tayo ay matutong magmahal, na ang pamantayan ay si Kristo. Bagamat mahirap po siya in practice, madali siya in words, pero we have the Holy Spirit. That's why I invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo. Ang sabi po ng mensahe, God's Word brings life. At para maibring natin, maibigay natin yung life na iyon, kailangan dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagdala sa atin ng buhay. Yung pag-ibig ng Jewish man na iyon, nagdala ng kapatawaran. Kaya yung Imam Tawidi, kung titignan nyo sa internet ngayon, ang tawag sa kanya ay Imam of Peace. Nakakapunta na siya ng Israel just because of that one good deed. Isipin mo yung isang mabuting bagay na ginawa mo. Imbis na mangibabaw yung hatred,
nangibabaw yung love, nangibabaw yung kindness. Mga kapamuso, dapat unang-una maipamalas natin ito. Tayo dapat yung unang-una makitaan nito. Una po sa bahay natin. Bilang mga anak, kailangan ipakita natin. Bilang mga Kristiyano, hindi na lamang tayo mga anak sa bahay natin. Mga Kristiyano tayo, ipakita natin yung pagmamahal natin. Kahit yung simpleng paghuhugas ng plato, paglilinis ng bahay, pagsabi ng po at opo, paggalang sa iyong mga magulang, pagbubuti ng iyong pag-aaral, ganun din sa ating mga empleyado, pagiging tapat sa lahat. Pagiging magulang, lahat ho tayo, ano man yung estado natin sa buhay. Yung pag-ibig po, walang pinipili yan. Walang itinatangi yan. Sa simpleng kabutihan, nagmumula sa pag-ibig gawin natin, ipapakita natin sa kanila, ganito siguro yung pag-ibig ni Kristo. Meron kang kaaway, o meron kang hindi kasundo, o meron kang gustong bahagi na ng salita ng Diyos, nahihirapan kang i-share, ipakita mo muna yung pag-ibig ni Kristo. Magkakaroon ng pagbabago yan. At saan po magmumula yun? God's Word brings love. Kaya mga kapamuso, kung nahihirapan tayong magmahal, nahihirapan tayong magpatawad, magsimula tayo sa Biblia. Buksan mo ang Biblia. Ang Bible, the Word of God is life. Sabi ni Jesus Christ, John 6:63, it is the Spirit who gives life, and your Word is Spirit. We need the Word of God in our lives to inspire us, to empower us to love. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Your Word brings life. Your Word brings love. We have witnessed, we have experienced your love, your unconditional love, your great love for us, O God. But the challenge for us now, that this love, Panginoon, maipamalas namin, Lord God. And you have given us this new commandment, isang bagong utos ang ibinibigay niyo po sa amin, na ang pag-ibig, na ang pamantayan ay yung pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na magmahal ayon sa iyong pamantayan. Pagmamahal na ipinakita mo po, Panginoong Diyos. Pagmamahal na kayang magsakripisyo, kayang magmahal ng kaaway, Panginoong Diyos. Pagmamahal na nanggagaling mula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. O Diyos, kami mga anak mo. At bilang kami mga anak mo, kayo po yung aming Diyos ng pag-ibig, kailangan kami din maging mga anak ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig. At sisimulan namin iyon, Panginoon, sa pagpapahalaga ng iyong salita, sa pagbabasa namin ng iyong salita, sa pagsunod namin sa iyong salita, Panginoon, because your word is power. The Bible is our source of power, source of love, the source of life, Lord God. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Umaasa po ako, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, mangingibabaw ang pag-ibig mo, biblical love sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.